So today gagawa tayo nitong carnation flower. So tuturuan ko kayo. So ang first natin gagawin is i-ready natin yung ating materials like crochet hook and ating yarn. So ito yung hook na gagamitin ko, itong 6.5 or 3.75 tulip hook para dun sa mismong flower. Kaya ito yung gagamitin ko kasi para mas maluwag, tsaka para mas malaki yung magagawa nating flower. Itong first na gagawin natin is a magic ring. Siyempre, alam nyo na yan kung paano, diba? Ay, ang zoom. Char. So, mag-chain 3 tayo dito. So, maglalagay tayo dito ng 19 double crochet sa loob ng ating magic ring. So, atake lang natin itong nasa gitna para mas maging mahigpit siya sa'yo. Ay, charis lang. After nyan, i-slip stitch natin siya doon sa taas ng first double crochet stitch para hindi na sila mapaghiwalay. Hala, huhugot talaga. Yan na lang itong ginagawa ko dito kung saan ko siya ipapasok. Hala, ipapasok? Huy, wag ganun. After mag-slip stitch, mag-chain 3 ulit tayo dito. Alang naman doon. Huy, ang pila. Then, mag-start na tayo dito mag-double crochet sa first stitch. Bali, double crochet increase tayo sa lahat ng stitch na nandito sa bilog na to. And ganito ang magiging kalalabasan. So, mag-slip stitch tayo dito. And then, chain 3. And then, double crochet increase all the way around. Hala, English. Ipa-fast forward ko na para di ka mainip. Hala, ba't galit? O, hindi ako galit. Yung last double crochet, doon natin siya ilagay sa kung saan tayo naglagay ng chain 3. And then, slip stitch. So, yung pattern na gagawin natin dito is chain 3, slip stitch, chain 3, slip stitch, all the way around. And of course, sa huli syempre, slip stitch para mag-lock yung ating stitch and then cut na yung yarn. So, magiging ganito yung kalalabasan niya. After that, mag-cut ka lang ng yarn, medyo mahaba, para yun yung gagamitin natin sa panghigpit dun sa gitna nung carnation flower. Para mag-close siya. Kailangan natin dito ng darning needle. Then, ilagay mo dyan yung yarn na kinat mo kanina. Then, ipasok mo siya dito sa second layer ng mga double crochet. Sundan mo lang itong ginagawa ko. Like, up, down per butas. Kailangan i-alternate siya per butas. Then, hatakin natin tong dalawang excess yarn para humigpit yung pinakagitna.
Then, ayusin mo lang yung pinakataas para magmukhang bloom yung flower natin. And then, pag okay ka na, pwede mo nang i-secure yung yarn mo. Tali na natin ng maayos. Pwedeng hanggang dun na lang yung pagka-secure ng yarn mo. Yung sa akin kasi is iniikot ko pa siya yung excess yarn para mas gusto ko yung mas firm yung pinaka-ilalim. Which is optional lang din naman na gawin yan. So, gagawa tayo ng torus nitong ating flower. First is magic ring. And then chain 1. And then single crochet 10 times. Higpitan lang natin and then slip stitch. And then chain 3 para sa ating double crochet. And then double crochet all the way around. Bale, 10 times din ang double crochet. And then slip stitch to secure. And then chain 3 ulit. And then double crochet all the way around for second time. And then baliktarin lang natin to and then slip stitch ulit. And then chain 3, slip stitch and chain 3 ulit and then slip stitch. Yun lang yung gagawin natin hanggang sa huling double crochet stitch. And then cut yarn. I-weave natin itong excess yarn para mas malinis tignan yung ating torus. Gawin na natin yung kanyang dahon, which is gagamit ako ng different size ng hook, which is itong 2.2 millimeters. To start, syempre magsislip knot muna tayo and then chain 15. So, mag-i-insert tayo ng wire. Ang ginamit kong wire is itong number 24. Chain 1 from the second chain from the hook. And then, single crochet hanggang sa dulo. And then, chain 2, slip stitch from the second chain from the hook. And then, single crochet mo lang hanggang sa last stitch. And then, slip stitch to secure. And then, cut na yung yarn. Tanggalin natin yung excess yarn na nasa likod. Bale, dalawang ganyan pala yung gagawin natin. And then, i-assemble na natin siya. Bale, tignan nyo na lang kung paano ko siya in-assemble para mas accurate na nakikita nyo kung paano ko ginawa.
So, ito po ang final look ng ating crochet carnation flower. So, kung nagustuhan niyo pong tutorial natin, pwede niyo pong i-follow ang aking page. Maraming salamat po.